Alam nyo ba na minsan ang hinahanap nating swerte o sagot sa ating mga katanungan ay literal na nasa sarili nating bakuran? Marami sa atin ang naghuhukay para sa simpleng septic tank, puso negro o pundasyon ng bahay. Ngunit laking gulat na lamang nang may matisod na hindi ordinaryong bagay sa ilalim ng lupa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakagandang komento mula sa isa nating ka-TH na nakaranas ng isang nakakaintriga at tila delikadong sitwasyon sa kanilang mismong bakuran. May natagpuan silang kakaibang semento, may kakaibang galaw ng detector, at higit sa lahat, may matinding pangamba na baka bomba pala ang kanilang hinuhukay. Kung ikaw ay nasa sitwasyon niya, itutuloy mo ba ang paghuhukay o hihinto ka na? Diretsong sasagutin natin ang kwentong ito upang magbigay ng gabay sa ating kapwa treasure hunter. Balikan natin ang kwento ng ating ka-TH. 16 na taon na ang nakalipas nang magpahukay sila ng septic tank sa kanilang likod bahay. Pagdating sa lalim na 6 na talampakan o 6 feet, huminto ang mga trabahador dahil may natamaan silang matigas na semento na kahawig daw ng semento ng mga sundalong Hapon. Nagmamadali noong matapos ang puso negro, kaya pinalipat na lamang niya ang pwesto ng hukay. Dito pa lang, may mahalaga na tayong mapapansin. Ang lalim na 6 na talampakan ay madalas na panimulang lalim kung saan naglalagay ng mga harang o proteksyon ang mga sundalong Hapon para sa kanilang mga itinagong deposito. Ang semento na ginamit ng mga sundalong Hapon ay kilala sa pagiging sobrang tibay, kung saan ay madalas ay may kahalong pulot, apog o iba pang sangkap na nagpapatigas dito ng gusto sa pagdaan ng mga dekada. Kaya naman, hirap na hirap ang mga ordinaryong piko at patpat na tumpakin ito. Ang pagkakadiscover sa sementong ito sa lalim na 6 na talampakan ay isang malakas na indikasyon na hindi ito natural na formasyon ng lupa o bato. Ito ay gawa ng tao at posibleng isang sadyang inilagay na takip o proteksyon. Pagkalipas ng 16 na taon, bumalik ang mga naghukay at kinumbinsi ang ating ka-TH na balikan at hukayin ang kanlurang bahagi o western portion ng septic tank dahil hinala nila ay may nakatagong deposito ng ginto rito. Pinayagan sila ng ating ka-TH na subukan ang kanilang hawak na detector. Ayon sa kwento, mabilis na umikot o nag-react ng gusto ang kanilang dalang detector sa kanlurang bahagi ng tangke. Kaya mga ka-TH, ang mabilis at matinding reaksyon ng detector sa parting ito ay nagpapatunay na may malaking presensya ng metal sa ilalim. Bagamat hindi natin madalas matukoy agad kung ginto o bakal ang nasa ilalim, dahil na rin sa limitasyon ng mga karaniwang kagamitan na abot kaya ng ating mga kasamahan dito sa Pilipinas, ang reaksyong ito ay sapat na upang sabihing may foreign object o hindi ordinaryong metal na nakabuon doon. Ang pag-ikot o pagkawala ng signal ay nagpapakita na ang metal ay maaaring malaki o kaya naman ay malapit na sa ibabaw ng parteng sinusuri. Dahil sa nakitang reaksyon ng detector, binigyan sila ng otoridad na maghukay. Sa kanilang paggalugad, naabot nila ang isang pabilog na semento na may radius na humigit kumulang 75 centimeters. At ito ay kanilang tinanggal. Ang tanong ng ating ka-TH, maaari nga ba itong ituring na isang marka? Ang sagot ay isang malaking oo. Ang pabilog na sementong ito na may kaabuang diameter na 150
50 centimeter o 1.5 metro ay isang classic na halimbawa ng isang seal o artificial na marka na iniwan ng mga sundalong Hapon. Sa aking sariling pagbasa at karanasan sa larangang ito, ang pabilog na simento o konkretong islang na tulad ng nakikita natin sa ilustrasyon na ito ay madalas na ginagamit bilang panghuling takip sa ibabaw ng isang tunnel, shaft o mismong taguan ng deposito. Ang layunin nito ay dalawa. Una, upang maprotektahan ang nasa ilalim laban sa tubig at pagguho ng lupa. Ikalawa, magsilbing permanenteng marka na kapag narating na ng mga magbubukas ng sementong ito, alam nilang nasa tamang lokasyon sila. Kaya ang pagtanggal ninyo sa pabilog ng sementong ito ay nangangahulugang nabuksan nyo na ang unang harang o pintuan ng deposito. Matapos matanggal ang pabilog na semento, muling ginamit ng mga naghuhukay ang kanilang detector sa mismong site. At ang resulta, patuloy pa rin itong nagre-react ng matindi at may hinala sila na may malaking deposito o bulk deposit sa ilalim nito. Ngunit kasabay nito ang matinding pag-aalala ng may-ari ng lupa. Dahil baka vintage bomb o natitirang bomba raw ito noong panahon ng gyera ang nasa ilalim nito. Kaya mga ka-TH, ang pangambang ito ay napaka-lehitimo at dapat nating bigyan ng seryosong pansin. Ang mga sundalong Hapon ay kilala po sa paglalagay ng mga booby traps o mga aktibong bomba sa ilalim, sa gilid o mismong kasama ng kayamanan mismo ni Yamashita. Ginawa nila ito upang protektahan ang deposito mula sa mga nagnanakaw o hindi otorisadong maghukay. Kung ang detektor ay patuloy na nagwawala matapos matanggal ang semento, may dalawang malaking posibilidad. Una, maaring ang ito na ang mismong bulto ng deposito na nakalagay sa loob ng metal na kahon o lalagyan. Ngunit ang ikalawa, maaari itong isang malaking vintage bomb na sadyang iniwan doon bilang patibong o di kaya't bomba na hindi sumabog noong panahon ng digmaan. Dahil nasa ilalim na kayo ng pabilog na semento at patuloy ang reaksyon ng detector, narito ang aking direktang payo para sa inyo, ka-TH, upang mapanatiling ligtas ang inyong buhay at ang inyong ari-arian. Una, huwag persahin ang pagpalo o pagpiko. Kung may matamaan kayong muling matigas na bagay o bakal sa ilalim, huwag na huwag itong pupukpukin ng malakas gamit ang piko o bareta. Kung ito ay isang vintage bomb, ang matinding pressure o spark ay maaring maging sanhi ng pagsabog nito. Pangalawa, maghukay lamang sa gilid o ang side digging. Sa halip na dumiretso pababa sa gitna kung saan pinakamatindi ang signal ng detector, subukang palawakin ng kaunti ang hukay sa mga gilid. Sa pamamagitan nito, makikita ninyo ang hugis ng bagay na nagbibigay ng signal nang hindi ito direktang tinatamaan sa ibabaw. Kung makita ninyo ito na may hugis ng dulo ng bomba o may mga fins o pikpik ng bomba, huminto na agad. Pangatlo, suriin ang amoy at tubig. Kung habang naghuhukay kayo ay may kakaibang amoy ng kimikal, asopre o langis, o kaya ay may biglang lumabas na kulay kalawang o madilaw na tubig, mag-ingat dahil sinyalis ito ng mga natutunaw na kimikal mula sa lumang bala o bomba. At ang panghapat, unahin ang kaligtasan. Walang anumang halaga ng deposito ang katumbas ng buhay ng tao. Kung sa tingin ninyo ay hindi naligtas at lumalaki ang kutob ninyo na bomba ito, mas mabuting kumonsulta sa mga eksperto na pagpapasabog
eksperto sa mga pagpapasabog o di kaya ay huminto na sa paghuhukay upang maiwasan ang trahedya sa iyong bakuran. Kaya maging mapanuri, maging maingat at laging tandaan na ang tunay na treasure hunter ay gumagamit ng talino at iba yung pag-iingat sa bawat hakbang. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.